Magandang umaga mga estudyante, mga guro, mga administrador, kaya hindi ng mga members of the Board of Trustees sa pangunguna ng ating Pangulo, Dr. Danilo V. Ayap. YouTube po tayo. Ganun din ang ating mga kasama sa labas, pamilya, the Umali and the Valeriano and related family members, all our relatives and friends and neighbors and brethren, also all brothers and sisters in Christ, in several churches all over the world, both members of my family, my wife and children, grandchildren, all members of families, all our relatives and friends and neighbors and brethren, especially my friends in Facebook, more than 5,000 of them. I hope they can follow us through the YouTube. And also my daughter Grace with Edwin in the US, following us also in YouTube. Again, I am your host, Dr. Romeo Umali. Every morning, Monday morning, we have our morning devotion. And we can start our devotion with a word of prayer. And let's all join in this prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, here we are again at the start of a new and a busy week. It would be easy for us to become overwhelmed at the thought of the mountain of tasks that await us. Help us instead, Lord, to see the opportunities before us, to be thankful that you have given us work to do and the ability to do it. Thank you for the people we will serve and on those who will be serving us. Bless our community and city. Keep them safe and create hands of fellowship between them. Keep them safe. Our neighbors, enhance peace in this world. Bless us. And as we go out as a Christian to witness about our wonderful Savior by our lives and words. In Jesus' name we pray. Amen. For our short meditation today, we will be using again these portals of prayer. Okay? The title of which is Not Far. But before I go to this, let me read first Mark chapter 12, verse 28 to 34. Mark chapter 12, verse 28 to 34. Okay? Babasahin ko na po. Ang dalawang pinakamahalagang utos. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduceo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong. Alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos
ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Wika ng tagapagturo ng kautusan. Tama po, ganito. Guro, totoo ang sinabi ninyo. Isa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito, kaya't sinabi niya, hindi ka na nalalayo sa karya ng Diyos. At muli noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Babasahin ko rin sa inyo ang awit 15. Simula sa una hanggang 5 talata. Ang pamagat nito ay ang hinihiling ng Diyos. Ang hinihiling ng Diyos. O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyong templo? Sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katwiran. Mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. At ang kapwa'y hindi niya sisiraan. Di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Tungkol sa kapwa'y di nagkakasala, di nagkakalat ng kasinungalingan. Ang itinakwil ng Diyos ay di niya kaisamahan. Mga may lakas kay Yahweh, Kanyang pinaparangalan. Sa pangakong binibitigan, siya'y laging tapat. Anuman ang mangyari, salita'y tinutupad. Hindi nagpapatubo sa kanyang mga pinautang at nasusuhulan para ipahamak ang walang kasalanan. Ang ganitong tao'y di matitinag kailanman. Yan po ang ating mga talata mula sa awit 15. At ang binasa ko kanina sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, kabanatang 12. At ang pamagat nga po ng ating meditation ngayong umaga ay not far. And when Jesus saw that he answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And after that, no one dared to ask him any more questions. That is found in Mark chapter 12, verse 24. Yung aking binasa kanina. The scribe in our reading is trying to figure out how far does he need
to go? Is he one commandment away from God's or two? At the end of the discussion, Jesus tells him, he is not far from the kingdom of God. Yan ang sabi sa kanya ni Jesus. You are not far from the kingdom of God. At yun ang title nga ng ating meditation. Not far. Bakit? Bakit sinabi ng ating Panginoong Jesus ang mga salitang ito? We might not be far from God's kingdom either. Totoo yan, no? Hindi tayo malayo sa karya ng ating Panginoon. However, in this life, you will never be perfect. Tama yun. We can never be perfect in this life. Our sinful nature ensures it. But as baptized children of God, we are freed from sin to love God and our neighbor as fully as possible. So maliwanag yan, no? Bilang mga anak ng ating Panginoong Yesus, sa pamagitan ng ating bautismo, no? Hindi tayo malayo doon sa kanyang kautusan. Just do your best. Sabi nga, gawin natin ang ating pinakamainam na magagawa. Just do your best. Sign up for that spiritual retreat. Offer to house clean for someone going through chemo. Pray with a friend who's lost her job and is scared for the future. Each new day, each new opportunity to love brings us closer to Jesus, who does all things perfectly. We are not far, but He is spot on. So, dear Jesus, draw us ever close to you in love for God and our neighbor. In His name we pray. Amen. Let's all join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Para doon sa mga nakinig, sumubaybay sa ating meditation ngayong umaga, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa magitan ng salita ng Diyos, ang Espiritu, ang banal na Espiritu ay gumagawa sa ating mga puso, gumagawa ng pananampalataya at kinalakas ang ating mga pananampalataya sa Kanya. So maraming salamat. God bless you all.